as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now ye are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you invading strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? For while one saith, I am of old, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Let no man deceive you himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He that taketh the wise in their own craftiness, and try the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in man, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours. And ye are Christ, and Christ is God. Ako Diyos imong ngayon, Pilipinas, sa unang bansa, magaling tayo na pag-awin. Hallelujah. Ilang nabis natin lahat sa pangalan ng Panginoon. At katuloy pa rin ito mga kapatid, yung pinag-aaralan natin na maganap sa atin yung katwiran ng Diyos. Okay, so tayo ay, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, tayo ay mga templo ng Diyos. So, ang templo ay nais ng Diyos na manahan sa kanyang templo. At gaya ng sinabi natin ng mga nakaraan,
ay hindi makapanahan ng Diyos kung ang tao ay marumi pa rin sa paningin niya. Okay, so gaya ng sinabi natin at nabasa natin kanina, okay, na ang templo ng Diyos ay banal. Amen. Sabi niya dito, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Amen. Okay, so meron akong gustong i-emphasize dito. Yung sinabi ng mga tao patungkol sa ating Panginoon dito sa Book of Matthew, Matthew 24, verse 1. Nagkang pagkasabi sa mga pagbansa. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang kapatid, sa kanyang lakad, at nagsinabit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang gusali ng templo. Amen. And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, natapwat siya ay sumagot at sa kanilang sinabi, hindi ba ganin ninyo na nakikita ng lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsinabit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. At ano ang magiging tanda ng iyong pagpahito at nagtatapusan ng sanlibutan. Okay, so ipinakita ng mga disciples sa kanya, mga kapatid, na ito Panginoon, nakita mo ang aming building, nakita mo ang aming church, nakita mo yung see? Tama yung sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi niya dito ay tatapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ito ng ginto, pina, mga mahalagang bato, kahoy, tulong dayami, ay gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag at ang apoy din ang susubo sa gawa ng bawat isa kung ano yun. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na ang kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Okay? Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon man tulad sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos na ay nananahan sa inyo? Kung ibahin ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay gigiba ng Diyos. Kapatid, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templo na ito ay kayo. Hindi ito literal na ito, mga kapatid. Kundi ang bawat tao na siyang sumasampalataya sa Diyos, sila ay magiging mga templo ng Diyos. Naalala ko yung isang scripture sa Old Testament, hindi ko matandaan, ang sabi niya doon ay kung saan doon ko ilalagak ang aking pangalan. Ang ay makita niyo yung mga churches, mga kapatid, ay nakapaskil doon sa harap ng church nila yung pangalan. Amen. Literal na pangalan, mga kapatid. Sa iba, pwede-claim na ibang mga kapatid natin sa denomination, pwede nila na walang ibang pangalan, kundi itong church lang.
karnalidad lamang, mga kapatid. So, karnalidad, mga kapatid, hindi literal na bahay, hindi literal na gusali, kundi isang tao na lalapit sa Diyos, na willing magpasakop sa Diyos, sila ay magiging templo ng Diyos. Okay? Iso dapat nagbalinda na templo niya ako. Amen. Now, one time, mga kapatid, tinanong ng Panginoon kung sino ang ating Panginoon sa kanila, sa kanyang mga alagad. Okay, tingnan natin sa Mark 16. Okay. O, sa Matthew chapter 16, mga kapatid, sa verse 14. At sa kanila, at kanilang sinabi, anong ilan, si Juan Bautista, ang ilan, o itaas pa natin, mga kapatid, sa bandang verse 11 ng Matthew chapter 16. Anong hindi ninyo napag-unawa na hindi ang sinabi ko sa inyo ay tungkol sa tinapay, dapat kayo'y mag-ingat sa libagura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, na magkagayo'y kanilang natalastas na sa kanila ay hindi pinagputos na sila ay magsipag-ingat sa mga libagura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Nang dumating na si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Amen. At kanilang sinabi ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. At sinabi sa kanila, datapat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Kasama nila, ang kapatid, Panginoon. At sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So yung nagpapahayag, hindi yung physical na, hindi tayo, mga kapatid. Sabi nga ng isang mga ngarali, kahit ng hapon magdabag-dabag aral, nagsalita ng Diyos, kung walang kapahayagan ibibigay sa iyo, bali wala lahat niyan, mga kapatid. At sabi nito, mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, sabi niya, hindi pinahayag sa iyo ng laman at dugo. Subalit, sabi niya, kaya kundi ang aking Ama na nasa langit, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kapahayagan sa bawat mananampalataya na o sa isang tao na gustong sumampalataya sa Diyos. Though meron tayong pananampalataya, maraming tao may pananampalataya na gustong lumapit sa Diyos. Amen. Maraming tao may pananampalataya na gustong makarating sa kaharian ng langit. Pero, you see, ang Diyos lang ang nagbibigay ng kapahayagan sa isang tao. Sabi ko nga, ang isang tao, hindi niya gagawin yung bagay na kanyang ginagawa, not unless na nahayag ito sa kanya. Amen. Ang nangaramitan din may isang kabagat mo, ang nangaramitan na. Sabi ko nga, very complicated yung isang bagay na ginagawa mo na hindi mo alam na ginagawa mo. Sabi ko nung nakaraan you see, bago ka magpabautismo, dapat alam mo kung sino at anong pangalan ang gagamitin sa pagpabautismo sa iyo. At bakit nga ba magpapabautismo ka? You see, dahil, you see, hindi, sabi ko nga yung pagtanggap sa Panginoon ay hindi porkit nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoon ay ligtas ka na. Kundi, mga kapatid, ito ay mayroong kalapit na kapahayagan sa iyo at naunawaan mo, kaya mo ito tatanggapin. Sabi ko na nakaraan Pastor, baptize mo na ako. Bakit puso ngayon Di ba?
Nagpabaptize na kasi yung best friend ko eh. Gusto ko kami. O di naman kaya eh, Pastor, ako na lang hindi na babaptize dito eh. Sige na na, baptize na naman. Sige ganon. Kaya tayo magpapabautismo dahil naunawanan natin, mga kapatid, na itong ang daan, mga kapatid, para makarating doon. Pero hindi ibig sabihin na nabautismo ka na, ay makakarating ka na agad doon. Mga kapatid, hindi yun. Kundi, kung ikaw ay mabautismo, ibig sabihin, nandun ka sa tamang procedure, nandun ka sa tamang landas, mga kapatid, landas patungo doon sa gusto mong mapuntahan. Halimbawa, gusto mong pupunta lang sa Fernando, ang sinakyan mo papuntang Mapandyangyanan, Kapsat. Diba? At, you see, kung titignan natin mabuti, ang sabi dito ng ating Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay aking itatayo ang aking iglesia. At ang bituan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Kaya para sa pagkalam ninyo mga kapatid, yung sinabi dito ni Apostol o ng aming Panginoon ni Apostol Pedro, hindi yung literal na iglesia ang isasalig sa bato. Kundi sabi niya, sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang ating iglesia. And I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church. Saan? Doon sa rock. That rock of revelation. Yung bato ng kapahayagan, mga kapatid. At sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anuman iyong itali sa lupa ay tatalian sa langit at anuman iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yung susi hindi literal na ibinigay na ito na yung susi ng langit na ganito kahaba, ganito kalaki na lumang-luma. Hindi yun. Balitok niya, ikaw saan? Yung susi na ito na ibinigay kay Pedro, mga kapatid, ay yung susi ng kaligtasan papunta ron. Amen. At sinabi ng Panginoon, yung susi ng kaligtasan na yun, you see, ay nakapaloob doon sa kapahayagan, yung revelation. At yung kapahayagan na yun, kung ikaw ay mayroon noon, doon ka isasalig ng Diyos. Sabi dito ni Apostol Pablo, mga kapatid. You see, dito sa 1 Corinthians chapter 3, okay? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Apostol Pablo ito, mga kapatid. Okay. At iba ang nagtayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sabihin, nung nangikapit ka ni pundasyon, dapat di isarunod na pundasyon, nakasurot iti liting. Amen. Hallelujah. Nakasunod doon sa tinatawag na alignment. Doon sa bubukhamos, mga kapatid, sinabi doon, yung plumb line, o yung hulog, mga kapatid, yung hulog na yun ang nagdidikta kung yun ay tama o kung yung ginagawa ay wala sa hulog. Kaya sabi dito, bawat tao mag-ingat, mga kapatid, doon sa ilalagay, doon sa pundasyon. Dahil ang pundasyon, mga kapatid, ay si Kristo, walang iba, ang ating Panginoon.
At yung pundasyon na yan, mababasa natin yan dito sa Acts chapter 4. Acts chapter 4, mga kapatid. Okay? Sa verse 8, umpisahan natin. Na magkagay si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay, tignan niyo mabuti. Nung nag-ascend ang ating Panginoon, sabi niya na bumalik kayo doon sa Jerusalem, mga kapatid. Dahil doon unang ibibigay yung pangako, yung baptism of the Holy Ghost. Doon ibabagsak ng Diyos yung Espiritu Santo niya. And then, Acts chapter 2, mga kapatid, nung nasa upper chamber sila, biglang dumating yung baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, ang unang tumayo si Apostol Pedro. Dahil, mga kapatid, hindi dahil nagkataon lang, kundi hindi dahil ibinigay ng Diyos sa kanya, mga kapatid, yung karapatan o yung tinatawag na susi para may pangaral at may pahayag sa kanyang mga kapatid na tumanggap din ng bautismo ng Espiritu Santo na sa araw na ito, sinabi ng propetang si Joel na ang aking Espiritu ay aking ipagkakaloob sa lahat ng laman. It's the fulfillment of the promise of God. E may pagdating ng Acts chapter 4, si Peter and John, mga kapatid, nung sila ay naglalakad doon sa gate ng bayan, sa pintuang bayan, mga kapatid, mayroong isang beggar doon, na niya ay agpagpalama. Pwede ko na, silver and gold I have none, but I will give unto thee what I have. Sabi ni Peter, siyempre yung bulag, mga kapatid, ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako. Taas naman ang kamay itong nagpapalimos na ito, mga kapatid. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na namatay, ikaw ay tumayo, tanggapin mo yung magalingan. Tumayo yung mga kapatid, may sakit, at you see, na nalaman ng buong bayan ang ginawa nitong si John at si Peter, ay huli sila. Ngayon, tinatanong sila, sabi dito sa Acts chapter 4, mga kapatid, tinanong siya din na dito, mga kapatid, ang sabi, okay, sa Acts chapter 4, verse 9, kung kami sa araw na ito sinasayasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa ng isang tao may sakit, na kung sa anumang paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret na inyong ipinako sa krus ay binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang tao ito sa inyong harap na walang sakit. Siya, tingnan niyo mabuti siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtatayo ng bahay na naging pangulo sa pangulo. Sino tinutukoy niya dito? Mga Pariseo at mga Saduceo. Nalala niyo sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa libadura. Kasi sinabi niyo, sinasa natin kanina, yung libadura, yung katuruan, mga kapatid, ng mga Saduceo at ng mga Pariseo na wala dun sa tamang hulog. Awan ay gusto nga dalang gabsa. So nga, that is the reason why, you see, the Holy Ghost cannot penetrate to a believer is because people today are not in a right track. Awan iti gusto nga dalang. Imbis ko mga, you see, sabi ng Panginoon, you see, hindi nyo ba alam na, sabi ng kapatid natin, hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Espiritu Santo? Ang sino mang maggiba sa templo ay gigibain ng Diyos. Amen. At you see, ang templo ay banal, ang Diyos ay banal, sapagkat, you see, ang Diyos ay banal, gaya din naman ninyo na templo ay banal.
isang tao as long as wala pa rin holiness sa kanya. I'm not saying na literally holiness na kailangan mo, you see, alam nyo na siguro yun. Ang masapulan nga, may big sa akin na datayo. Ano yun tayo ng mga nagtretan? Lagi namin yan nalilinig. At sa mga bagong nakikinig pa lang, mga kapatid, at hindi pa naunawaan, you see, reason why na, you see, pinapangaral namin ito, hindi dahil sa gusto lang namin, kundi ipinapangaral namin ito dahil yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Amen. Sabi doon, you see, abomination. Sabi doon ay karumal-dumal sa Diyos ang isang babae na magsuot ng kasuotang naangkop sa kasuotang panglalaki. At karumal-dumal sa Diyos, mga kapatid, ang isang babae na magsuot ng kasuotang naangkop sa kasuotang panglalaki. Nagaya ng nagaganap at nangyayari ngayon, mga kapatid, how loud you sing the praise, you see how beautiful your voice is, you see, if you are still not holy in your life, then you think God will appreciate or God will receive those praises. Abomination, ano yung abomination na kapag karumal-dumal? Kung hindi mo mahawak, kung hindi mo makita dahil sa karumal-dumal, ganyan, mga kapatid, ang, you see, pakiramdam ng Diyos sa isang taong karumal-dumal. Okay lang ngayon, sa mga churches na nakikita na sila yung mga born-again Christians, mga kapatid, okay lang. Pagdating ng pagsamba, dapat kasi mabeng ng may kabanalan. Pero pagkatapos nun, mag-uwi sa bahay, mga kapatid, okay lang na kung ano yung sasabi mo, okay lang. Wala sa mulot yun. Mga kapatid, na sinasabi ng Apostol Pablo dun sa 1 Corinthians chapter 3. At you see, yung mga nangangaral, mga kapatid, according dito sa Acts chapter 4, you see, nireject nila yung foundation. Yung pundasyon, kapsak, nireject na. Nilaksid na. Abay! Sa Mark chapter 7, kung tayo yung mga Biblia, sa Mark chapter 7, ito yung dahilan. Okay? Sa Mark chapter 7, verse 1, at nakisama sa kanila mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsisipaggaling o nagsipaggaling sa Jerusalem. At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisigay ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa mga tuwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Pariseo at ang mga lahat ng mga Hudyo ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay at kamay na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipaggaling o nagsisipaggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas ay hindi sila nagsisikain. At may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya ay tinanong ng mga Pariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad? Tingnan niyo mabuti ha? Nagsisilakad ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay o kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal, marumi. See? Now, sa verse 6, sinabi sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyo mga
paimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang mo ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kapuluhan. Tingnan niyo mabuti. Walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo sa kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghawakan ng salit-salit sabi ng tao. Yun ang dahilan, mga kapatid. Kaya akala ng mga kapatid, karumihan o yung hindi paghugas ng kamay kanila ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pero, you see, itong sinasabi nilang karumihan na ito ay buhat pa sa pasalit-salit o tinatawag natin sa panahon natin ito na tradisyon. You see? Dahil sa tradisyon, mga kapatid, iniwan ng tao yung salita ng Diyos. Iniwan ng tao yung tinatawag na pundasyon na inilatag ng ating Panginoon. Kaya kung mali ang pundasyon, natural, mali na yung susunod doon. Mga kapatid. Kasi kung mali yung pagkalatag, mga kapatid, nung sumunod doon sa pundasyon, mali na lahat yun. Mga kapatid. So how can the Holy Spirit work to the people? Paano kikilos ang Diyos sa isang tao na inaakala niya isang born again? For ito no, mga kapatid, sa mga bagong nakikinig at nanonood. Kasi ang born again ay hindi religion. Amen? Ang born again, kasi sinabi born again, ay isinilang ka ng muli, mga kapatid. So ito sa process, mga kapatid, para makarating na doon. Sabi nga natin nung nakaraan kasi kailangan nating mamatay. Amen? Sa ating sariling kalooban, yung river of Jordan, mga kapatid, yung river Jordan represents, you must die to your own self. Amen? That means separation. You must be separated from your old life. Amen? And you see, you will receive the gift. Sabi ng John chapter 3, yung buhay na tinutukoy doon ay yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos na gusto niyang makita sa taong sumasampalataya sa Kanya. At sabi natin na ang salita ng Diyos, ito yung tamang landasin. Tama? Iso dito itipod nung dahalan, dati sa Uniapo. Hanga dito yung nakapilya, hanga dito yung nanagang pictures, when hanga dito yung you see, sekta or grupo, no dito awan sa bali, walang iba, kundi ang salita ng Diyos lang. Amen? Hallelujah. At kung ating babalikan ang salita ng Diyos na yan, you see, according to John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word manifested in flesh, He teach all the people He met concerning about the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Itinuro niya, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, hayang umaganap sa atin ang katwiran. Amen. Hallelujah. Kaya ang katwiran na ito, makakasunod tayo dito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsunod natin, hindi sa bawat salit-saling sabi ng mga matatanda, kundi sa salita ng Diyos lang. Directly to the Word of God. Hindi sa sabi ni Pastor lang, siya ni Pastor namin matanood po istibo. Ano ni Pastor? Bakit sinabi ni Pastor? Ang kapatid, sinabi ni Pastor, kaya sundin natin si Pastor. Sabi ni Pastor. Kaya nang mali minsan kaya sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid dito sa Corinto, na ang tao, you see, yung tao,
ibinibuild up niya yung tao, hindi sa Diyos. Tama? Kundi sa mga material na bagay at saan? Ibinibuild up niya ang tao para pagdating ng araw, hindi ang Diyos ang mahayag, kundi yung kapurihan ng tao. Kaya sabi nga ng Apostol Pablo, kamangmangan sa Diyos ang katalinuhan ng tao. Dahil tayo sa Amen. Hallelujah. Tingnan niyo mabuti. Naalala niyo yung pinangarap ko dito, yung The Forgotten Beatitude. Mga kapatid. Sabi niya, blessed is he that not offended in me. Who is he? He is the Word. At eto mga kapatid, tingnan niyo mabuti ha. Si Pedro, tinawag ng Diyos. Tingnan niyo mabuti. Si Pedro, tinawag ng Diyos, mga kapatid, ipinagkaloob sa kanya yung susi. Si Pedro, tinawag ng Diyos para sa mga Hudyo. At kung titingnan natin mabuti, si Pablo, tinawag naman ng Diyos para sa mga Hintil. So, ibang pagkatawag ni Pedro, ibang pagkatawag ni Pablo. Tama? Amen? At kung si Pedro, mga kapatid, ay nagbautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, si Pablo naman nagbautismo rin sa ganong paraan. Pero hindi sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. Actually, mga kapatid, itong si Pablo, sinawata pa nga niya itong si Pedro. Bakit? Dahil si Pedro, imbis na lumakad dun sa tamang daan, lumilihis ng ibang daan. Bakit? Si Pedro ay isang Hudyo. I believe it is in the book of Galatians siya tayo, kung di ako nagkakamali, mga kapatid. Sinawatan ni Pedro o ni Pablo, si Apostol Pedro, dahil si Apostol Pedro ay namumuhay na kagaya ng Hintil, mga kapatid, kundi dapat sana ay mabuhay na parang isang Hudyo. Kapwa disciple ng ating Panginoon. Kapwa ginamit ng ating Panginoon. So, hindi malayo mangyari na ang ginagamit ng Diyos na mga ngaral ay hindi malayo mangyari na magkamali. O mawala doon sa tamang linya, mga kapatid. At yun ang dahilan, mga kapatid, na hindi dahil yung tao ay pinagpapala, dahil sa kanyang pagkatawag, pinagpapala yung tao, mga kapatid. You see, you see, yung ministry ng tao talagang fruitful. Pero, once na yung taong ito ay lumakan sa maling paraan, hindi porket vindicated ang ministry niya, tama pa rin yung ginagawa niya. Doon maraming nadadali, mga kapatid. Sige dito tayo sa tao ito dahil na vindicated ang kanyang ministry kapag nag-pray sa mga may sakit talagang gumagaling on the spot. Pero yung buhay, sa buhay ng tao yun, nanayon sa salita ng Diyos, though he has a ministry, mga kapatid, kung taliwas naman sa salita ng Diyos, that is a wrong track. See? Now, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay naging stumbling block sa tao. Saan mababasa yan? Sa Romans chapter 9. Okay. Sa Romans chapter 9, verse 29, ganito sabi ni Apostol Pablo, and as Isaiah said before, except the Lord of Sabbath had left us a seed, we had been as Sodom and been made like unto Gomorrah. What shall we say then? That we Gentiles, which followed not after righteousness, had attained to righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel, which followed after the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. Yung mabuti na,
Natiisod sila, mga kapatid. Okay. Basahin natin sa Tagalog. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhiyang Panginoon ng mga hukbo, tayo ay maging katulad sana ng Gomora at naging gaya ng tayo naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil ang hindi nagsisisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatwid bagay na katuwiran sa pananampalataya, datapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusan niya. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Ito yung bato na tinutukoy na naman ng ating Panginoon doon sa Matthew 20 o doon sa Matthew 16. Yung bato na yon, yung bato ng kapahayagan, mga kapatid. At sabi niya dito, gaya ng nasusulat, narito ako'y naglagay sa Sion ng isang batong katitisuran at batong pangbuwan, at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Naging katisuran ito, mga kapatid, sa mga Hudyo. Amen. Lumapay ng Hudyo, nagtupad na itinigtag kapsa. You see, they are working in righteousness through the law. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, you see, walang batas kung walang kasalanan. Amen. Law is magnifying sin. Itong law na lang, pinapatunayan ng itong batas na ito na mayroong nagkasala kaya mayroong batas. Amen. Pero sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, you see, hindi na tayo kagaya ng mga Hudyo na kailangan natin sumunod sa batas para magkaroon tayo ng righteousness. Kundi, mga kapatid, ilagak natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. See? Kailangan mong mamatay at hayaan si Kristo mabuhay sa iyo. Siya ang iyong righteousness. Siya ang iyong katuwiran, mga kapatid. Hindi dahil sa gawa, mga kapatid, na gawa na kung saan ay pwedeng ipagmataas at ipagmalaki ng tao, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang naging saligan, siya yung naging pundasyon, siya yung dapat nating sundin at tularan. Hindi si pastor, mga kapatid. Pero, you see, kung si pastor, mga kapatid, ay nagtuturo ng tama, yung tinuturo ni pastor na tama, yun ang sundin natin. Ang nagaputa-kunan ni pastor na ito'y sulatan. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng tinatawag na heavenly wisdom. At kami, ang channel, the Fivefold Ministry, ang channel, mga kapatid, according to Ephesians chapter 4, verse 11 and 12, kami ang channel, mga kapatid, para kayo magkaroon ng tinatawag na kasakdalan. Kaya hindi porkit kami ang channel, kami ang may tatanyag at may tataas. Ginagamit lang kami ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ginagamit lang kami ng Diyos, na gaya na yung Apostol Pablo, sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 3, pinapainom ko kayo ng gatas, gaya ng mga bata. Hindi ko pa kayo binibigyan ng tinatawag na karne dahil hindi nyo pa ito mababata sa ngayon. Pagdating doon sa Book of Hebrews, mga kapatid, you see, hindi na tayo mga bata. Kita nyo, mga kapatid, nung si Pablo nangaral sa mga taga-Hebreo, sabi niya doon, hindi na tayo mga bata. Pero dito, mga kapatid, doon sa 1 Corinthians, sabi niya, kayo ay aking pinapainom ng gatas gaya ng
sila ay mga Hintil. At itong mga taga-Hebreo, sila ay mga Hudyo at may alam sa kasulatan. Pero sa atin na nakakarinig at you see, agad-agad iti sa ni Apo Diyos habang bumaybayan, nanay-layunan, iti panakamo tayo may papan iti sa ni Apo Diyos, mga kapatid, hindi na tayo ignorante sa salita ng Diyos. At itong mga salita na ito, mga kapatid, kailangan natin tanggapin at kailangan natin sundin. Dahil sabi natin nung nakaraan, nabasa din naman natin, na ang salita ay siyang buhay at ang buhay na yan ay liwanag sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. So, ang muscle builder, mga kapatid, ay walang iba ang ating Panginoon. At kasi tayo ay hinuhubog niya para tayo maging mga templo ng Diyos. So actually, we are all temple of God. Amen? Pero hindi pa rin makapenetrate ang Diyos sa atin kasi meron pa rin tayong mga unclean things na hindi pa natin nawawalis. Meron pa rin tayong karumihan na hindi nailalakad. Meron pa rin tayong mga bagay na hindi may give up. Kaya ang Diyos hindi makatrabaho. It is written, mga kapatid, be ye holy, because the Lord thy God is holy. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, sa justification process, marami ang nahikaya, marami ang tumanggap. Pagdating sa sanctification process, mga kapatid, doon na yung dami na yun, unti-unting sinasala yan. Sa first level, mga kapatid, pag humahot ka ng nagpala ka di bato nga, darat-darat na, di first level magsa, nandun yung mga matalaking bato, makapsa. Those stones, those unbelief, yung mga idols, yung mga bisyo, idolatry, bad habits. Then sumunod, sanctification, mga kapatid, adaptan jay tapos na apal, jay mali nga attitude, mali nga panagsao, panagpadatos di parang nga tao. Second level, mga kapatid. See? At doon sa second level na yun, kung doon sa first level mas malalaki yung butas, sa second level mas maliliit na yung butas. Para pagdating doon sa third level, mga kapatid, which is yung baptism of the Holy Spirit, you see, ibig sabihin, finest pino. Sinabing pino, mga kapatid, sabi nga ni Pablo, I present you as a chaste virgin to Jesus Christ. Chaste virgin means a pure, puro, dalisay na mananampalataya sa ating Panginoon. So, yun ang ipag-pray natin. Sana, Lord, before, you see, bago mahuli ang lahat, sana magkaroon ako o maging dalisay ako na gaya ng gusto mo para sa akin. Yung malalim yun, hindi ko natin yung kasarap na minsan din, God's perspective. Yung perspective na ito, kung mayroong construction site, wala pa yung building, nakikita mo na sa drawing, nakakita na gano'n, mga kapatid. Sa construction site, bago lumabas yung bahay, yung drawing muna, yung design muna ng bahay, nandun, bago mag-manifest yung bahay. So before everything that happens, mayroon ng perspective ng Diyos na sa panahong ito, ay ito, dito kita tatawatin. Ito yung perspective ng Diyos. Mga kapatid. At sa panahon natin ngayon, sa huling panahon, yung perspective ng Diyos, dito tayo tinawag at dito ipinapangaral sa atin, mga kapatid, para makamit natin o maabot natin yung perspective na nasa kaisipan ng Diyos. Kasi sinasabi natin na ang salita ng Diyos ay eternal.
Tama? Paano mo sinasabing ang salita eternal, brother? Paano mo sinasabing ang salita eternal, pastor? Okay, pag sinabing salita, ibig sabihin, pag sinalita mo, may pinanggalingan o mayroong existence o mayroong pinag-umpisahan, mga kapatid. Okay, so para sa pagkakalam natin, ang salita ay kaisipan. Tama? Ang salita ay kaisipan at hindi mo may papamahagi yung iyong kaisipan kung hindi mo ito sasambitin. Right? Amen. So tama yung sinabi ng kapatid nating si Juan na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God itself. Because yung thought ng Diyos na-express, na ilahad, nabigkas, nasambit, nag-manifest. Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga, we are part of that God's Word. Before the beginning, we are in the mind of God. He did predestinate us according to Ephesians chapter 1. Mga kapatid, ang Diyos ang nagtalaga. Ang Diyos ay nagtalaga ng mga bagay na ito. Kung sa atin, kasi gusto ng Diyos na manahan sa atin. Gaya ng sinabi niya sa book of John, tingnan natin. Sa John chapter 14. Okay. Sabi dito, sa natin sa verse 3. Ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagayan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Sa verse 3 ng John chapter 14. Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Tingnan niyo mabuti mga kapatid, kung ako'y pumaroon at kayo'y paghahanda ko ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ang nangungusap dito ang ating Panginoon. Tatanggapin ko sa aking sarili. Sino ba siya, mga kapatid? Siya ang Kristo. Siya ang salita. Kung ikaw ay nasa salita, tatanggapin ka ng Diyos sa Kanyang sarili. Amen? Upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Hallelujah. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ano natin malalaman ang daan? Kapatid. Dito katupapanan na, kung saan ang Panginoon paroroon, ay malalaman natin ang daan. May nagtanong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ako ang katotohanan. At ang buhay, mga kapatid, sino man ay di makakaparoon o makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Magagayon na ang kilala ninyo ay na nakikilala ninyo ang aking Ama. O kung ako ay nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ay inyong nakikilala at siya ay inyong nakita. At sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa amin. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? At si Paragon, mga kapatid, ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama.
Ibig sabihin, hindi dalawang Diyos, iisa lang ang Diyos. Mga kapatid, right? At ito pa ang dagdag ng ating Panginoon. Okay. At sa mga ay nasa akin, at ang salitang aking sinasabi, sabi niya, aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kung di kaya ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya. Tignan niyo mabuti ha, ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakila, sabi niya, lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroon sa Ama. The works that I do, you shall do also. Amen. Hallelujah. Kung Diyos na muhay ng may kabanalan, tayo din. Tama? Paano makakakilos sa atin ang Diyos, mga kapatid? Kung sinasabi natin sumasampalataya tayo sa Diyos, pero yung gawa na kanyang ginawa, bakit hindi natin magawa? Bakit kaya? Yung gawa na ginawa ng Diyos, bakit hindi natin magawa? Yung gawa na ginawa ng Diyos na ipamahagi ng salita, bakit hindi natin magawa? There is something wrong. Mga kapatid. The works that I do, you shall do also. The Lord never hesitate to share the word. Hindi siya nagdalawang isip, mga kapatid, na ipamahagi salita, sabihin sa kanila ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. The works that I do, you shall do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. The verse 13, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y nagsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ito na yan, mga kapatid. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Kung dumawag tayo, kung tayo ay magsihingi sa pangalan ng ating Panginoon, ay gagawin ito ng Diyos. Then sabi niya, sa 15, if you love me, keep my commandments. Amen. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ba ang utos ng Diyos? Kapatid, ano ba ang utos ng ating Panginoon? Pinoint out ba niya tayo doon sa, gaya ng pinoint out niya doon sa rich young ruler? Sabi niya, Hudyo yun, mga kapatid, yung rich young ruler ay Hudyo. Sabi niya, ginawa ko na yan buhat nung ako ay bata. Mga kapatid. Pero ito ay hindi. Yung commandment noon ay iba sa commandment ng ating Panginoon. Though hindi na-abolish yung commandment noon, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery. It's still the same until today. But, you see, lalo pang na-magnify. Noon, actual na ginawa, saka ka lang hahatulan. Ngayon, tumingin ka lang yung subject. Marururot ka di sa mong hawag mo na, ang balag na nagapuan na, you already killed your brother. Walang dahilan, nagagalit kayo sa iyong kapatid, sa pananampalataya, pumatay ka na. Tumingin ka lang ng may ibang pagnanasa sa babae na iba yung kaisipan dahil sa kasuotan niya, you too
are already commit adultery. Alin ang mas worse? Noon, ngayon? Mga kapatid. Ngayon? You see? Pero, worse mga kapatid, ngayon, pero, nagbigay ng Diyos ang daan para maka-exit ka doon. Kasi kung wala sa'yo si Kristo, ganun lang kalalagayan mo. Adayo itiriknam no awangkin ka ni ako, awangkin ka ni Kristo, nagkadayo ka. You are so away from God. Because, basit lang nga panunod mo nga manitipadang na tao, ang basulkan kapsa. How much more langan nagdihan mo nga palagtupag di sa unya mo Diyos? Amen. No, kasano ka dakdal, kasano ka ado, di basol nga balayan, kapsa. At dangan niya ako Diyos na ng balayan. Sabi niya din sa Matthew 11 niya tayo, tignan natin. Kung hindi ako nagkakamali. Sa Matthew chapter 11, sa verse 27. All things are delivered unto me of my Father, and no one knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal to him. Ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa akin ng Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibinigay at yaong ibiging pagpahayagan ng anak, sabi ng Panginoon, magseparito sa akin kayong lahat ng nanapapagal at nangabibigan ng luha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ano bang pabigat sa buhay ng isang tao? Di ba kasalanan? Is that right? Nagdagsan ti ka bibi. Kita yung mananalit. Noon niya hindi pa kapasulan. So, hindi pa kayo dahil yung kita. Tudlo ka din. Yes, noon niya hindi dakas. Iso di kayo dahil yung tao. Noon niya hindi gusto. Iso mati. I-criticize na. Masino di gusto. Kung sino yung tungtungpal. Agararamit din na siya. Tungtungpal, isaw niya ako. Iso damot na niti. Kung di na rin nagkikita pa. Dito, pinanaya mo Diyos, come unto me all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Rest from what? Rest from sin. Ano ito? Sabbath. When you come into Christ, when you enter in Christ, you have your rest. Amen. Hallelujah. Hindi araw, kundi si Kristo ang iyong kapahingahan. Amen. Kailangan mong pumunta sa Kanya. Kailangan mong lumapit at dumulog sa Kanya. Mga kapatid, dahil siya lang ang mayroong kakayanan na magbigay ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Okay? So, we are the temple of God. Sabihin nyo ngayon, we are the temple of God. Ano ba lang salita sa inyo? Mga kapatid, tayo ang templo ng Diyos. Tayo nga ba? See? Kayo lang nakakalam yan, mga kapatid. See? Work in it. I-work natin, i-work up natin na sana tayo ay makalakad doon sa gusto ng Diyos na landasin natin. So, mahirap ito mga kapatid, dahil sabi ng Panginoon, mahirap pa sa mayaman ang makalusot. Sabi niya, hindi naman lahat ng mayaman, pero sabi niya, mahirap pa sa mayaman ang mapapasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom.
Sabi ng Book of Matthew, sabi niya, kasi masikip, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan, patungo doon sa kaligtasan, masikip ang daan. Maraming. So kung gano'ng kasikip yun, pagsumikapan natin. Ulitin ko, kung gano'ng kasikip ang daan patungo sa kaligtasan, pagsumikapan natin. Dahil walang ibang tutulong sa atin, kundi ang ating tayo rin sa ating mga sarili, mga kapatid. Noon na dinadagsan mo na kayo sa magbigat na agkarayan ka, kasi makipatandaan eh. When ang nadigin pagdagsan pwede na sa hanga, so hindi magpaparigatip mo na magna, kadagin ko yung nadalan na kaya niya ako Diyos na pagdaan. Amen. Just give it all to the Lord. Sabi ng Biblia, 1 John 1:9, sabi niya, you confess your sin. Isahin natin. Kapatid. Okay? 1 John 1:9. Sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Hindi mabuti from all unrighteousness. Amen. Unrighteousness is the perversion of righteousness. Tama? Sabi dito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo pakatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kalikuan, ito yung hindi natin pagsunod sa katotohanan. Sin is unbelief, disbelief. If you disbelieve the word of God, you have committed sin. So mga kapsat, tinay ko na kami, amen, tayo ang templo ng Diyos. Bitin ko, sabi dito, okay. Sa verse 16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Let no man deceive himself. If any man among you seem it to be wise in this world, let him become fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. It is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. Mga kapatid, kaya huwag ipagpatuloy ng sino man sa mga tao, sabagat ang lahat ng mga bagay, tingnan niyo mabuti, lahat ng mga bagay ay sa inyo. Amen. Kapsa. Amen. Sabagat lahat ng mga bagay ay sa inyo. Sinong nagbigay yan? Ang Panginoon. Kung ikaw ay magsusurrender at lalapit sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, whatsoever you ask in my name, I will do it. So, ang Panginoon naman, mga kapatid, niya po Diyos ni kamang tayo. Kaya nakaroon ko, alam niya yung sana testimony, una lang praise the Lord, una lang anday yung daway na ang tawana. Kasi na naidala na nagkaragat niya ako sa bayan na rumah. Unahan. Nagkaragat niya ako na sabi na ako maidalan na hindi tao na pang anak sa gilid ng pagpuso na pwede na ko lumahan. So
Tinatawag na kapsa. And that is the right way na gawin natin, mga kapatid. Dahil ang tao kasi, nakarelay tayo doon sa pwedeng gawin ng tao. Tama? Nung yan yung mabalik niya kami doon ng tao, doon tayo nakarelay. Pero nakalimutan natin, nasabi ng Panginoon, for man, it is impossible. But for God, there is no impossible. You see? So, kung walang imposible sa Diyos, mga kapatid, bakit nagdadalawang isip tayo lumapit sa Diyos? Kagaya ngayon, sa gabi nito, kung meron tayong panalangin, kung walang imposible sa Diyos, mga kapatid, bakit hindi natin sambilin at bigkasin ngayon sa gabi nito? Mga kapatid, sa gabi nito, salamat sa inyo sa inyong magtunay sa ating prayer meeting at nawa ay pagpalat tayo sa pangalan ng ating Panginoon ay nawag-nabot ang ating mga spiritual na pangangailangan. At muli ay sa araw ng linggo, sana kayo ay magtungkay muli. At ipanalangin nyo ang aming multi-ministry na nawa ay gamitin tayo ng Panginoon para may pamahaging muli sa atin ang tunay at walang halong salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng Espiritu Santo. At ang Diyos ang magpala sa inyong lahat na kapatid. Sa gabi nito, kung kayo may prayer request, ang kapatid ay isulat nyo sa kakarimbot ng papel o kayo man nanonood kung makapapanood pa ng preaching na ito ay pwede nyo ilagay o i-comment naman doon sa ating live at kayo ay ating sasama sa ating panalangin. At ipanalangin natin si Pastor Joe, mga kapatid, dahil nakita ko sa mga post nila ay hindi siya nakasama nung nakaraang Bible study nila. At tinawagan ko, mga kapatid, at sabi niya ay namamagagaw yung kamay niya. So, para sa pagkalam ng marami, si Pastor Jong ay medyo maselan na ngayon dahil sa mga pagkain na kinakain, pilit na, mga kapatid. Kaya, ipanalangin natin si Pastor Jong dahil marami silang mga open doors ngayon at awat sa baling kasi makimatog ka ng wala, nabigit may Pastor Jong kapsara. At ayun tayo, i-contributor, hindi ka ikakakal ng sulat. Amen? Hallelujah. Hindi na kami. Sibat, nagkikakapsat tayo mawan. Nagkikakapsat tayo, hindi dahil malasay tao. Hindi kami mamasano na nagayagod niya nakakasaw na nagkikakapsat tayo dyan. So, still, pag-pray natin sila na kapatid. Na sana ay Panginoon na patuloy na mag-ingat at magbabay sa kanila. Dahil din sa atin, mga kapatid, ay ipag-pray din natin na sana ay dating individual na pamumuhay, sana ay patuloy na nainayunan pa niya ako Diyos. Ipamati, pakitulog pa niya ako Diyos, ipamati na tayo. Amen. Ano tayo mo awan na nito yung pakaiwakan ni amin hindi pang nakayulong pang ni ako. So sabi ni Pedro, sabi lang ipapanan ni ako no si kayo ibiyag no si kayo ibiyag nagnanaya, sabi lang ipapanan ni so kasi iba tinating Arabi kas nabasa tayo, whatsoever you ask in my name I will do. If you ask in the name of our Lord Jesus Christ, sa pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay gagawin ng ating Panginoon. Amen. So, tinating Arabi, kakay na karintumon tayo. Hallelujah. Kantatin dito ng reach out and touch the Lord sa Panginoon. Oh, thank you, Lord Jesus. Reach out.